Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita. Heto na! DSWD inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos na siguruhing PWD-friendly ang mga pampublikong transportasyon. E-bus para sa mga PWD inilunsad ng kagawaran. 100 Chinese nationals na sangkot umano sa iligal na pogo dineport kaninang umaga. Dating mambabatas na si Arnie Teves isinugod sa ospital dahil sa sobrang pananakit ng tiyan. Exclusive! Sitwasyon ng mga kababayan nating OFW sa nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran, alamin. At IRR na Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program Act, pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ng pambubugbog at paggamit ng taser laban sa isang person with disability na nakasakay sa isang bus, kumikilos na ang Department of Social Welfare and Development para maiwasan na mangyari itong muli. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guiliang. Habang patuloy ang investigasyon ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pananakit ng isang pasaherong napag-alamang may autism spectrum disorder, pinaplano ng DSWD ang pagkakaroon ng education campaign sa mga driver at konduktor kung paano mag-handle ng mga pasaherong may special needs. Nauna nang nabisita ng DSWD sa tirahan ng sinaktan na 25 taong gulang na PWD at napag-alamang pagbebenta lamang ng mais ang kinabubuhay ng kanyang pamilya. Nangako ang DSWD na tutulong ito na makapagpa-therapy si alias Mark. Sa Malacanang press briefing, nagpasalamat si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mabilis na pag-aksyon ng DOTR sa kaso. Matatandaang agad na sinuspinde ng DOTR ang lisensya ng sangkot na driver at konduktor ng Precious Grace Bus Company, pati na ang operasyon ng 15 unit nito. Dahil sa insidente, sinabi ni Gatchalian na dapat matuto ang bus companies ng tamang pagresponde sa mga ganitong insidente. So there are proper handling mechanisms at surely yung bugbugin mo yung isang may kapansanan ay hindi kasama doon sa handling na yun. Kahit hindi ka namin turuan, palagay ko, alam mo na dapat na hindi ka nang bubugbog. More so yung i-taser gun mo. Palagay ko, wala talaga yan sa handling. Kumbaga, lahat tayo, basic yun. Alam natin, hindi dapat sinasaktan ng ating kapwa, lalong-lalo na yung may kapansanan. So, yung they shouldn't be there, palagay ko, that's a wrong premise. But rather, we should educate the operators of these transport companies na in the event that they are dealt with certain circumstances, how to handle. Kaya ay giniit ng kalihim ang kahalagahan ng pagkakaroon ng public utility vehicles na PWD-friendly. Sa pakikipagtulungan sa iba-ibang PWD organizations, nakapaglunsad ng DSWD ng 20 e-shuttles na exclusive sa persons with disabilities. Kanina umaga ipinakita sa media ng DSWD ang e-shuttle na bukod sa pagiging electronic ay PWD-enabled. May rampa at sapat na espasyo mga sasakyan para sa mga nakasakay sa wheelchair. Sa ngayon, nagsisilbi ang mga e-shuttle bilang corporate shuttles na naghahatid ng PWD sa kanilang mga trabaho. Ayon kay Gatchalian, bunga ang mga e-shuttle ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD kung saan nagbigay ang kagawaran ng halos 2 milyong piso na grant sa PWD organizations. Umaabot na anya ng 30,000 pesos ang kinikita ng mga grupo sa pag-ooperate ng e-shuttles. Michelle Guiliang para sa All TV News Channel 2. 100 Chinese nationals na umano'y sangkot sa iligal na pogo sa bansa ang idineport patungong China kaninang umaga. At dating mambabatas na si Arnie Teves isinugod sa ospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Mismong si PAOK Executive Director Gilberto Cruz ang maghahatid sa 100 Chinese national papuntang Shanghai. Ito ay para makipag-ugnayan na rin sa Chinese counterparts sa patuloy na paglupig ng iligal na pogo sa bansa.
Ang mga nasabing Chinese nationals ay nahuli sa isinagawang operasyon sa Cebu, Cavite, Parañaque at Pasay noong nakaraang taon. Bukod sa mga naunang ipinadeport, ay nakapila pa ang 106 Chinese nationals na nakaschedule ipadeport ng ahensya. Sa kabuuan, 4,000 POGO workers na ang nakaalis ng bansa sa pagtutulungan ng PAOK at Bureau of Immigration. Sa iba pang balita, kinumpirma naman ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na isinugod sa ospital ang high-profile inmate na si Arnie Teves dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Sa pahayag na inilabas ng BJMP, kagabi pa lang ay sumakit na ang tiyan nito kung saan agad na binigyan ng first aid at medication ng jail nurse. Pero hindi pa rin nagbago ang lagay nito kaya inirekomenda ng dalhin sa ospital. Alas 9 ng umaga nang dumating ito sa emergency room para isailalim sa evaluation at medication. Mahigit 30,000 ang mga OFW na nasa Israel ngayon. Bagamat sanay na sa kaguluhan na marami doon, hindi pa rin maaalis ang pangamba, lalo pat nakasailalim ngayon ang Israel sa state of emergency dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Iran. Sitwasyon ng ating mga kababayan, silipin sa report na ito. Sa bawat alingaw-ngaw ng mga sirena tuwing gabi, kanya-kanya ng pasok sa mga bunker o bomb shelter ang mga nasa Israel para magtago. Tanda ito na mayroon na namang missile barrage ang Iran. Isa si Annette sa mahigit 30,000 OFW sa Israel. Dito na siya nagkapamilya. Sa tinagal ko na dito, magna 9 years na ako. Ngayon lang ako kinabahan ng sobrang takot. Yung naiiyak talaga ako, sobra. Kakaiba siya, yung mga missiles galing Iran. Hindi talaga siya biro. Kapag sasapit na ang gabi, nakamonitor na siya. Tinitingnan ang National Emergency Portal ng Israeli government. Bit-bit ang bag na may laman ng mahalagang gamit at passport. Bababa sina Annette kasama ang kanyang pamilya at anak papunta sa bomb shelter. 4 na palapag ang kanyang tinitirhan at lahat na nakatira sa establishmento magkikita sa bunker para magtago. Makikita din sa app na pulang-pula na ang mga lugar na may missile attack. Bababa kami doon as in sa ilalim. Talagang takbuhan talaga pag talagang nag-alarm na siya sa phone kasi alam mo yun, minsan naririnig ko na din sa kabilang bahay, yung parehas namin na phone. Pag talagang taranta na kami, bababa na kami. Yung minsan, hindi na kami nagpapansinan. Yung parang, yung run for your life na talaga Kumbaga, unahan na. Although, kasya naman kami. Pero syempre, ay, parang, my God. Ang Iron Dome ay isa lamang sa defense capability kung saan kaya nitong salubungin at harangin ang daan-daang missiles. Ito rin ang matatag na sandigan ng mga naninirahan doon. Ngayon ka natatakot. Dati ba hindi kayo natatakot na parang medyo Hindi, normal alam mo, lang? Oo. normal na siya. Yung, alam mo yung, hindi na kami nababa sa bomb shelter. Yung talagang, nito na kami minsan sa bahay, hindi na kami nababa. Kasi parang ano yun, yung, nandiyan naman yung Iron Dome Makakayanan naman yun. Pero ngayon kasi hindi na nakakayanan ng Iron Dome May nakakalusot na talaga. Nag-ugat ang digmaan sa pagpigil ng Israel na matapos ng Iran ang kanilang nuclear program. Sa pangambang bubuo ito ng mga nuclear warhead kung saan inaakusahan nito ang Iran na gagamitin ito laban sa kanilang bansa. Bagay na itinatanggi naman ng Iran. Inaakusahan din ng Israel na ipangsusupply din ito sa mga radicals at jihadist na misyon umano ang death to Israel. Nitong Biyernes, umatake ng Israel. Target ang mga military at nuclear camps ng Iran. Pinuntirya rin nila ang mga nuclear scientists. Gumanti naman ng missile barrage ang Iran na nagpapatuloy hanggang ngayon. Ayon sa ating embahada, 8 Pilipino ang sugatan sa pambobomba ng Iran. Isa rito ang nasa kritikal na kondisyon. Ang Department of Migrant Workers minamadali na ang pagsusumikap na mapauwi sa Pilipinas ang mga nais nang bumalik. Sa kanilang datos, 109 OFWs ang gusto na ng repatriation. Nitong Lunes, 18 na ang napauwi ng ating pamahalaan. Pero marami rin sa mga ito dito na nagpamilya tulad ni Annette, kaya hindi rin basta-basta maaaring lisanin ang Israel. Ang mensahe ko sa family ko sa Pinas na ipag-pray nyo kami dito at
lagi naman tayo nag-uusap sa Facebook. So, yun lang. Mahal na mahal ko kayo. Formal nang inilunsad ang implementing rules and regulations ng bagong batas na nagbibigay ng Alternative Education Program. Sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang presentasyon ng Implementing Rules and Regulation para sa bagong batas na Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP. Ang ETIAP ay nagbibigay daan sa mga hindi nakapagtapos ng kolehiyo pero may malalim na karanasan sa industriya na magkaroon ng diploma. Sa kanyang talumpati, binanggit ng Pangulo ang suliranin ng ilang individual na hindi kinaya na makapagtapos sa pag-aaral dahil kinailangan ng magtrabaho agad. Sa pamamagitan niya ng batas, makikilala ang mga kaalaman at kasanayang natamo ng mga individual sa pamamagitan ng real-life work experiences, self-learning at non-formal education. Para sa Pangulo, ang pagsasabatas ng ETIAP ay isang second chance at opportunity sa mga hindi dumaan sa formal education na magkaroon ng career growth. Kaya pinatitiyak ng Pangulo ang maayos na implementasyon ng batas sa Commission on Higher Education at sa partner agencies nito. Marami tayong mga kababayan na hindi nakapagtapos ng kolehiyo dahil kinailangan nilang magtrabaho para sa pamilya, para magpaaral ng kanilang mga kapatid, para tumayong padre o madre de pamilya. Ngunit hindi nawala ang kanilang talino, ang kanilang diskarte, determinasyon. Kaya naman, sa ilalim ng ETIAP Act, maaari po nilang gamitin ang kanilang mga karanasan upang makamit ang kanilang diploma. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube. At makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.